Isang araw noong March 2008, sa isang maliit na public hospital sa bayan ng Cabanatuan, isang binatilyo ang nanginginig habang tinatahi ang punit sa kilay. May mga gasgas sa kanyang braso at dugo sa kanyang uniforme. Sa labas ng ER, isang ginang ang hindi mapakali habang ang kanyang asawa, bagamat pilit pinapakalma, ay halatang galit na galit sa nangyari. Si Richard Abesamis, 13 anyos pa lamang, payat at tahimik. Isa siyang tipikal na bata sa pampublikong paaralan sa isang barangay sa Nueva Ecija. Hindi siya kilala, hindi rin palakibo, kung kaya't madaling nabibiktima ng pambubuli sa paaralan nila. At ang araw nga na yon ang pinakamalala. Pauwi na sana siya mula sa klase, dala ang isang luma at gusgusing backpack, nang harangin siya sa may waiting shed ng isang lalaki. Iyon ay si John Fred Salazar, isa sa mga kilalang pangalan sa eskwelahan. Anak siya ng may-ari ng malaking rice mill, kung kaya't masasabing nakakaangat siya sa buhay. Hindi yun ang unang pagkakataon na tinuksyo siya ng lalaki, ngunit yun na ang pinakamalubha. Isang suntok sa mukha niya ang sumira sa kanyang paningin. Pagbagsak niya sa semento, sunod-sunod na sipa ang dumapo sa kanyang tagiliran. Nagmakaawa ito, ngunit tumigil lang si Fred nang may papalapit na tricycle. Agad na isinugod siya ng isang concerned citizen sa malapit na ospital. Doon na siya inabutan ng kanyang mga magulang, si Norma at Roberto Abesamis. Hindi matanggap ni Roberto ang nangyari. Sa harap ng nurse, tinanong niya kung sino ang gumawa, pero hindi pa rin makapagsalita si Richard. Umiiyak lamang ito at nanginginig habang tinatahi ang kanyang mga sugat. Kinabukasan, isinampa ng pamilyang Abesamis ang reklamo sa barangay. Bit-bit ang medical certificate at litrato ng pinsala. Tinawag ang magulang ni John Fred, ngunit sa halip na pagpapakumbaba, may halong yabang ang naging tono ng kanilang pagharap. Ayon sa kanila, hindi nila anak ang dapat sisihin. Nagkaroon lamang daw ito ng konting pagtatalo at si Richard ang naunang sumigaw. Ngunit may dalawang saksi mula sa first year high school na nagbigay ng salaysay sa kanila. Sinabing si Fred ang nakita nilang nag-aabang at unang sumugod kay Richard, ngunit kalaunan ay tila nagbago ang ihip ng hangin at binawi ng mga saksi ang kanilang salaysay. Nagdesisyon ng mga opisyal na iakyat ang kaso sa Child Welfare Desk. Pero sa bandang huli, dahil pareho silang minor de edad, walang malinaw na hustisyang naabot. Si Richard ay pinayuhan lang na magpagaling, samantalang si John Fred ay nag-undergo sa isang simpleng counseling lamang. Hindi ito nasuspinde, hindi rin humingi ng tawad, at hindi rin nag-abot ng kahit anong tulong pinansyal para sa ginastos ni Richard sa ospital. Pagkatapos ng insidente, ay nagpatuloy pa ang mga simpleng pasaring ni John Fred at mga pananakit na sinasabing hindi niya sinasadya. Hindi rin naaksyonan ng tama ng paaralan ang insidente, kaya't hindi ito huminto hanggang sa magdesisyon si Richard na tumigil sa pag-aaral. Hindi nawala ang trauma kay Richard at kalaunan unti-unting lumabo pa ang kanyang kaliwang mata dahil sa pinsala sa kanyang optic nerve dala ng nangyaring insidente. Halos hindi na siya lumabas ng bahay dahil sa takot at kahihiyan sa mga sumunod na buwan. Kaya naman ang pangarap niyang maging electrician ay nabura.
Ang kinabukasan niya ay naglabo sa kanyang mga kamay at sa tuwing pinagmamasdan niya ang mga marka sa kanyang katawan, muling nagbabalik ang sakit ng kahapon at ang kawalan ng katarungan sa kanyang dinanas. 10 taon nang lumipas at tila nabaon sa limot ang lahat. Pero hindi para kay Richard. Ang dating batang may inaasahang kinabukasan, ngayon isa ng binatang halos hindi makatingin ng tuwid sa salamin. Isang mata ang halos mabulag, dulot ng pinsalang hindi kailanman gumaling ng tuluyan. Ang kilay na minsang tinahi, ngayon ay may pilat na tila nagsisilbing panghabang buhay na paalala ng naranasang pang-aapi. Sa edad na 23, si Richard ay araw-araw naglalakad sa gilid ng highway. Bitbit ang isang bayong na may lamang kakanin. Inilalako niya sa terminal ng bus ito at madalas siyang naglalako roon. Hindi siya halos kinikilala ng mga regular na pasahero, pero araw-araw siyang naroroon, dala ang pag-asang may maibebenta para may maiuwi sa kanyang ina. Si Norma, ngayoy 60 taong gulang, ang siyang bumubuhay sa kanilang maliit na tindahan sa harap ng bahay. Walang ibang anak. Matagal nang pumanaw si Roberto, 2 taon matapos ang insidente kay Richard. Isang araw, noong 2018, habang naglalako sa terminal si Richard, akmang lalapit ito sa isang nakaparadang sedan nang mapansin ng pamilyar na mukha. Si John Fred Salazar, ang dahilan ng kanyang paghihirap. Parang may umigkas na dugo sa batok ni Richard. Biglang nagbalik ang gabi ng Marso 2008. Pag-uwi niya, agad niyang binuksan ang lumang cellphone at sa tulong ng social media, natuntun niya ang profile ni John Fred na ngayon ay may maayos na buhay. Ahente na ito ng isang car dealership, masaya at parang kontento sa kanyang mga tinatamasa. Sa mismong sandaling yun, muling nabuhay ang galit na matagal nang nakakubli, ngunit kailanman ay hindi naglaho. Hindi siya naglabas ng hinaraing, pero ang kanyang katahimikan ay magdadala ng isang trahedyang hindi inaasahan ni numan. Nalaman niya ang address ni John Fred at minsan sinundan niya ito mula sa malayo. Habang papasok sa isang lugar na may malalaking bahay, ngunit hindi masyadong matao. Hindi siya nagpakita. Naglakad lang si Richard sa kabilang kalsada habang nagmamasid at kinukuyom ang mga kamay. At mula roon ay plinano na ni Richard ang araw ng paniningil. Madilim ang gabi noong February 18, 2018. Ang hangin ay may dalang ambon at tila nagbabadya ng isang bagay na hindi na maiiwasan. Sa isang kalsadang halos walang ilaw, ay may isang anino. Sa kamay nito, may nakaipit na maliit na patalim na nabili niya sa palengke ilang araw pa lang ang nakalipas. Si Richard Abisamis, 23 years old, ay muling naroroon para ipagpatuloy ang isang kwentong tila ibinaon ng panahon. Alam niya ang lahat ng detalye, ang oras ng pag-uwi ni John Fred Salazar mula sa opisina. Ang sasakyan nito, ang gate na hindi palaging nakakandado at ang parte ng kalsada kung saan walang CCTV. Inaral niyang lahat ito, paulit-ulit hanggang sa makabisado. Eksaktong 9:00, huminto ang isang pulang sedan. Bumaba ang lalaking naka-long sleeves, may bitbit na payong. Nakayuko ito habang pinipindot ang cellphone. Hindi napansin ang anino sa kanyang likuran. Kaya't sa isang iglap ay nawalan ng balanse si John Fred. Kasabay ng pagpatak ng ulan ay ang pagdaloy ng dugo sa kalsada. Hindi na nagtagal doon si Richard.
Inilabas niya ang isang basang Bimbo at pinunasan ang kanyang patalim. Sa kanya ito itinapon sa ilog na malapit sa lugar. Tinanggal niya ang kanyang hoodie at tinapon ito sa kanal. Muli siyang naglakad na parang walang nangyari. Ramdam niya ang hustisyang matagal nang ipinagkait sa kanya, ngunit kasabay ng pagbagsak ng ulan ay ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Pag-uwi niya sa bahay, dumaan siya sa harapan ng tindahan ng kanyang ina. Madilim na, tulog na si Norma, kaya tahimik niyang hinalikan ang noo nito. Sa tabi, iniwan niya ang isang sobre. May laman yung sulat na maraming ulit niyang pinag-isipan. Kinabukasan, nagising ang bayan sa balitang may natagpo ang labi ng isang lalaki sa isang kalsada, malapit sa kanyang tinutuluyan. Kinilala ito bilang si John Fred Salazar. Inakala ng pulis na ito'y isa na namang kaso ng random na holdapan. Walang tumistigo, walang CCTV, at ang ulan ang nagbura ng bakas. Ngunit ilang araw ang lumipas, may isang matandang babae ang nagpunta sa presinto, si Norma Abisamis. Ayon sa kanya, ilang araw nang hindi umuwi ang anak niyang si Richard. Umalis ito noong gabi ng Pebrero 18 at hindi na muling bumalik. Parehong araw kung kailan din natagpuan ang labi ni John Fred. Sa kanyang mga kamay ay may isang sobre, ang iniwang sulat ng kanyang anak. Ang nilalaman ay payak pero mabigat, pasasalamat at paalam at tila pagkukumpisal ng galit sa isang taong may malaking utang sa kanya. Wala itong tahasang pag-amin, pero sapat na upang ikonekta ng pulisya sa kamakailang insidente ng karahasan. Isinagawa ang investigasyon. Sa pagtatanong ng mga pulisya, naungkat ang kwento ng pambubuli ni John Fred noong araw kay Richard. Itinuring si Richard bilang suspect dahil sa motibo ng paghiganti, bagamat kulang ang mga ebidensyang nakalap para patunayan ito. Nagsagawa rin ng search operation para mahanap si Richard. Nanawagan ang kanyang ina na magpakita siya hanggang isang araw. Habang sinisiyasat ng barangay Tanod ang lugar malapit sa ilog, may natagpo ang pares ng tsinelas sa ilalim ng tulay. Isa rito ay sira na ang strap at may natuyong putik sa gilid. Agad itong dinala sa estasyon kung saan kinumpirma ni Norma na iyon ay pag-aari ng kanyang anak. Doon lalong lumalim ang hinala na matapos ang ginawa ay maaaring nagtangkang tumakas si Richard o mas malala ay maaaring nalunod ito sa ilog. Ngunit walang katawan, walang kumpirmasyon. Kaya naman lumipas ang mga linggo at hindi na nakita pa si Richard. Nagpaabot ng alerto ang pulisya sa mga karatigbayan, pero bigo pa rin silang makakita ng palatandaan. Mula sa simpleng kaso, unti-unting naging misteryo ang pangalan ni Richard. May mga nagsabing baka buhay pa siya at nagtago. May iba namang naniniwala na baka wala na rin siya. Isinama ang kanyang pangalan sa file ng missing persons. Sa bahay naman nila, bawat gabi ay tila nagiging misa ng lungkot. Tahimik si Aling Norma habang nakaupo sa harap ng altar. Hawak ang tsinelas na natagpuan. Sa kanyang paningin, ito'y hindi lamang paalala ng pagkawala, kundi isang simbolo ng anak na gumawa ng sariling hakbang para sa hustisyang hindi niya nakamit noon. Samantala, makalipas ang burol ni John Fred Salazar, bumalik sa katahimikan ng kanilang barangay. Sa mismong araw ng libing, kakaunti lamang ang dumalo. Nasa harap ang mga magulang ni John Fred, tila lito at balisa. Walang patid ang luha ng kanyang mga magulang.
May mga dating guro ang dumalo, kasama ang ilan sa mga kaklase ni John Fred noong high school. May mga nagpahayag pa ng awa, ngunit may ilan din sa kanilang hindi maiwasang makisimpatya kay Richard. Lalo na ang mga nakakaalam sa kwento ng binata na nakaranas ng pagmamalupit sa kamay ni John Fred 10 taon na ang nakalipas. Pagkalipas ng ilang linggo, isang anonymous tip ang natanggap ng barangay. May lalaki raw na kahawig ni Richard ang namataan sa isang terminal sa Pangasinan. Mukhang payat, sunog sa araw at may pilat sa kilay. Agad na pinuntahan ito ng mga opisyal, dala ang litrato ni Richard. Ngunit pagdating sa lugar ay kinumpirmang hindi yun si Richard at nagkataon lamang ang mga pagkakahawig dito. At wala nang balita pa muli kay Richard. 1 taon matapos ang pagkawala ni Richard, isang malamig na umaga ng Pebrero, muling bumalik si Norma sa pampang ng ilog kung saan natagpuan noon ang tsinelas ng kanyang anak. Bitbit niya ang lumang sobre na iniwan ni Richard. Gula-gulahit na ang gilid, ngunit buo pa rin ang sulat sa loob. Nay, maraming salamat sa lahat. Naningil ako sa taong may malaking utang sa akin pero baka hindi na ako makauwi. Paalam po, Inay. Sana po'y magkita pa tayong muli. Sa bawat salitang nakasulat, para bang muling naririnig ni Norma ang tinig ng anak. Ang mensahe ay maikli, ngunit puno ng damdamin. Pinayuhan siya ng ilang kapitbahay na magtirik ng kandila sa ilog, ngunit kailanman ay hindi niya ito ginawa. May mga naniniwalang patay na si Richard, na ang katawan niya ay tinangay na marahil ng agos at ang kaluluwa'y naglalakbay sa rumaragasang ilog. Ngunit para kay Aling Norma, buhay pa rin ang kanyang anak. Ramdam niya ito bilang ina at walang sino man ang makapag-aalis sa kanya ng pag-asang balang araw. Muling kakatok si Richard sa kanilang pinto at sasalubungin niya ito ng mahigpit at mainit na yakap.